Bukang liwayway ng bagong umaga, nagbabadya ng bagong pag-asa. Sa pagsikat ng araw, isaisip natin na ang buhay at panahon ay mahalagang handog ng Panginoon. Huwag nating sayangin ang mga oras na mabilis na lumilipas, bagkus tupdin ang nararapat. Ibigin ang Diyos at maglingkod sa kapwa. Sama-sama tayong magbigay puri sa Panginoon at pasalamatan Siya dito sa ating programang Bagong Umaga, Bagong Pag-asa. Magandang araw ng Biyernes sa inyong mga kapatid. Purihin ang Diyos sa pagkakalob sa atin ng panibagong pagkakataong maranasan muli ang Kanyang walang hanggang paglingap at pagmamahal. Kumusta na kayo? Hindi man kami nakaka-reply sa inyong mga text messages, umasa kayong ipinagdarasal namin sa Diyos ang inyong mga kahilingan. Marinig natin sa mabuting balita ang pahayag ng Panginoong Hesus na sa kanyang sariling bayan lamang at sambahayan hinahamak ang isang propeta. Ayon ito kay San Mateo, Kabanata 13, talata 54 hanggang 58. Pumunta si Jesus sa kanyang bayan at nagturo sa mga tao sa kanilang sinagoga. Namangha silang lahat at nagsabi, "Saan kaya galing ang kanyang karunungan at natatanging kapangyarihan? Di ba't siya ang anak ng karpintero? Di ba't si Maria ang kanyang ina? At sina Jose, Jaime, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid? Hindi ba't narito sa piling natin ang kanyang mga kapatid na babae? Ano't nangyari sa kanya lahat ng ito? At bulag sila tungkol sa kanya." Sinabi naman sa kanila ni Jesus, "Sa kanyang sariling bayan lamang at sambahayan hinahamak ang isang propeta." At kaunti lamang ang kanyang ginawang himala roon, sapagkat kulang sila sa pananampalataya. Mga kapatid, ang Ebanghelyong ating narinig may malaking kaugnayan sa pakikisama natin sa ating kapwa, lalo na sa ating mga kababaryo, kasambahay, kasama sa trabaho, at mga taong waring kilalang kilala na natin at halos wala nang maipaglilihim sa atin. Napakinggan natin sa Ebanghelyo ang naging reaksyon ng mga kababayan ni Jesus sa kanyang pangangaral ng mabuting balita. Walang naniwala sa kanya dahil alam ng kanyang mga kababayan na anak lamang siya ng isang hamak na karpintero. Ang tinitingnan ng mga kababayan ni Jesus, ang kanyang panlabas na kaanyuan, ang kanyang pinanggalingan. Wala silang kaalam-alam sa kanyang tunay na pagkakakilanlan, na hindi siya karaniwang taong katulad nila, kundi sinugo ng Diyos. Hindi nila naramdaman ang masidhin niyang pagmamahal at adhikain na sila'y maibalik sa pag-ibig ng Ama at sila'y maligtas. At higit sa lahat, nabulag sila dahil sa kanilang pagkainggit sa kakayahan at kapangyarihan ni Jesus. Mga kapatid, suriin natin ang ating sarili. Ano bang ating reaksyon sa mga taong nagsisikap magpakabuti o magbagong buhay? Binibigyan ba natin sila ng pagkakataon? O ikinahuna natin ang kanilang pagkatao na wala na silang pag-asa magbago? Mga kapatid, huwag nating pangunahan ng Diyos sa paghusga sa ating kapwa, dahil tanging ang Diyos lamang ang tunay na nakababatid sa nilalaman ng puso ng bawat tao. Masama man ang tingin natin sa kanila dahil sa mga kasamaang kanilang ginawa, pero huwag nating ipagkakait sa kanila ang pagkakataon na may kakayahan silang magbago sa tulong ng Diyos. Sa halip na husgahan natin sila, ipagdasal na lamang natin ang kanilang ganap na pagbabago. Ipagdasal din natin ang ating sarili na alisin sa atin ang ugaling mapanhusga sa kamalian at pagkukulang ng ating kapwa, dahil tayo man nagkakamali din. Hanggang dito po muna tayo mga kaibigan. Bukas pong muli at inaasahan ko kayo. Kung nangangailangan kayo ng anumang biyaya mula sa Panginoon at nais ninyong isama namin kayo sa aming panalangin, huwag kayong mag-atubiling sumulat sa Bagong Umaga, Daughters of St. Paul, 2655 FB Harrison Street, 1300, Pasay City, o mag-text sa 0916-4892-504. Maaari din kayong mag-log on sa www.paulines.ph. Sa ngalan ng Daughters of St. Paul at lahat ng Paulines Radio Collaborators, ako po si Sister Lina Salazar na muling bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon, ang daan, ang katotohanan at ang buhay.